Okay, pangalawang video. Calculus pa rin, limits pa rin, wala nagbago. So, ang topic natin ngayon is paano gumagana ang functions ng isang limit. So, okay. Para hindi nyo na kailangan panoorin yung isang oras at 30 minutes na video ni Sir, ito na lang papanoorin. Okay? So, ang nakalap kong impormasyon doon ay a function can only be a tangent at one point. Ano ibig sabihin nun? Okay. Ibig sabihin nun, yung function dapat dumidikit lang sa isang point. Ito. Ayun o. Isa lang yung dinidikitan niya na point. Pag lumagpas yan dito, dumikit siya dito sa y-axis, hindi na siya function. Okay. Hindi na siya pwedeng gawan ng ganitong equation, hindi na siya pwedeng hanapan ng limit. Okay. So, dito, and magpapakita natin yung difference ng function at hindi function. So, kung may linya pa dito, kung dumikit siya sa y-axis, tulad nito, hindi na siya function. Kasi dalawa na yung point of, point of contact niya eh. Okay. So, sa function, ito daw yun, y, function na x. So, ibig sabihin yan, ito yung dependent na variable, tapos, yung function, nandito, nasa component na to. Okay. Sana naiintindihan nyo. So, ibig sabihin daw nun, ito may nilagay ako dito, listahan, y equals function of negative x squared. Ibig sabihin daw nun, dahil x siya, nasa x-axis. Okay. Hindi. mali. Dahil y yung dependent variable, nasa y-axis yung function. Tapos, ito yung value niya, di ba? Negative x squared. Dahil negative to, nasa baba siya ng y-axis. Ngayon, kung x naman yung dependent variable, nasa x-axis yung function. Tapos, dahil negative y squared yung binigay na function, nandito siya sa negative side ng x-axis. Ganun din, nag-a-apply din siya sa positive values. So, kung positive yung function ng y, pataas yung function. And kung positive yung value ng function sa x, sa positive side siya nakatutok. Okay. Yung vertex niya dapat yung vertex niya nakatutok sa negative value pag positive yung function. So, dito muna tayo sa mga theorems. Pare-pareho naman to. Ang pinagkaiba lang siguro yung operations na isa't isa. So, theorem 1. The sum of two or more functions is equal to the sum of their limits. Ano ibig sabihin nun? So, ang sinasabi dito na may dalawang paraan para i-solve itong equation na ganito itsura. Pag binigyan ka ng limit of gx plus hx, hindi mo kailangan i-add kagad silang dalawa. Pwede daw, hanapin mo muna yung limit ng gx and hx. Pwede mo silang i-treat as tig-isang function na may tig-isang limit. Tapos, pag nahanap mo yung limit, pwede mo silang i-add. Kaya, equal to the sum of their limits. Okay? Pag yan, nakalagay dito, pag hiniwalay, pinag-iwalay, tas kinuha limit isa-isa, tas pinag-add. Ganun lang, simple lang. And for the next, dito sa dalawang to, ganun lang din gagawin mo. Nagbabari na lang siguro kung gaano kahaba. Kung kunyari may mga ibang factors na katulad ng fractions,
square roots, ganun. Pero basically pare-pareho lang naman yung gagawin. Tulad dito sa theorem 2, the product of two or more functions is equal to the product of their limits. Pareho lang. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng limit na gx times hx, pwede mong gawin yan. Pero kung nahabaan ka, sabi nga ni sir, kung medyo mahaba daw, yung imumultiply mo muna sila, tapos tsaka mahanapin yung limits, pwede mo naman daw gawin eto. Gagawa mo ng limit yung gx tsaka yung hx, tigisa silang limit, tapos tsaka mahanapin, tsaka mo sila ipapag-multiply. Mas mabilis, hindi naman sa mas mabilis, pero kung mahaba to, mas simple daw gagawin mo kung dito na lang muna. Kung baga gumawa ka ng dalawang equation instead of one, gumawa ka ng dalawang mas simple na equation kaysa isang mahabang complicated na equation. So sa theorem 3 ganun din, pero para sa division, the limit of the quotient of two functions is equal to the quotient of their limits. Basta hindi zero. Ano sabi ko dito? Ano ba yan? Basta di zero yung tawag dito, yung denominator, ayan, yung limit. Okay? Basta daw hindi zero yung kalalabasan na limit ng denominator. Paano yun? Okay. So, pinapakita dito limit of gx over hx. So, division nga, di ba? As x approaches c. Ang gagawin dito is ganun ulit, hahanapan mo sila ng tig-isang limit. Pwede itong gamitin tulad ng dalawang nauna, pero may restriction siya. Kunyari daw si hx, ang limit niya, pag hiniwalay mo si hx, may limit daw siya ng 0. Bawal mo siya gamitin. Kailangan ito na lang. So, isa-solve mo muna to, tapos tsaka mo hanapin yung limit. Ayun yung bawal. Bawal pag etong denominator is yung denominator na function, pag naging 0 daw, bawal to gamitin yung theorem 3. Pero if all else, pwede. Pag sa theorem 4, ito yung sinasabi ni sir. So, kung babalik ka sa video natin nung una, ito yung fourth way, yung Hopital's rule. Bawal mo daw to gamitin kasi bakit ka daw nangunguna. Ang debate natin doon, ang rebat natin doon, bakit tinuro mo to ng una kung bawal gamitin, ba't mo pa ituturo yan kung bawal din gamitin dito, di ba? Same lang sila. Okay? So ang ginawa lang dito is ganun lang din. Alam ko meron si sir nag-lesson siya about this sa face-to-face na class, pero if hindi nyo maalala kung paano sinolve, itapon nyo na lang yan, tapos saralin nyo na lang Hopital's rule. Okay, pero kung trip nyo rin yung tinuro ni sir, pwede rin. So yun lang yung mga theorem. Okay, ang susunod na lesson is yung dito 4-step rule. So after mo makahanap ng 4-step rule, okay ka na. Yung discontinuity, mabilis na lang din yun. Yung 4-step rule, na din yung basic na formula. So ayun na yun.